So what's up mga ka-vlog-vlog? Nandito naman ulit tayo sa ating munting YouTube channel. So before tayo mag-start, please like, share, and subscribe sa ating munting YouTube channel. So ngayon mga ka-vlog-vlog, ituturo ko sa inyo yung 10 safety protocols or yung mga safety guidelines para sa ating mga alagang RTL or sa ating mga alagang ready-to-lay chickens. So, ang pinakauna mga ka-vlog-vlog sa safety guidelines ng pag-aalaga ng RTL ay dapat ugaliing pinapakain sa tamang oras yung ating mga alagang layers. So, kung 2 times a day kayo nagpapakain, kung ano dapat yung schedule nyo, kung 7 AM, dapat sa umaga 7 AM talaga pinapakain nyo sila. Sa hapon naman, kung 5 PM, 5 PM naman nyo dapat silang pakainin. At the same time, dapat binibigyan nyo sila ng tamang dami ng patuka ang inyong mga alagang layers. Again, kung gusto nyong malaman kung ilan yung dami ng feeds na pinapakain sa layers, i-check nyo na lang yung aking mga previous videos. Pero yung average na pinapakain natin sa alagang layers ay 100 grams per head. Pero kung gusto nyong matutunan yung specific grams per head, i-check nyo na lang yung aking previous videos. So yung ikalawa naman mga ka-vlog-vlog, importante din na i-check ninyo yung mga patubigan or yung mga inuman or drinking troughs ng inyong mga alagang layers. Kung nipple drinker yung ginagamit ninyo, i-check nyo yung jug ninyo kung may available na tubig. Dapat i-make sure ninyo na laging may availability ng tubig ang ating mga alagang layers. Pangatlo mga ka-vlog-vlog ay dapat as much as possible ay maghalo kayo ng electrolytes sa ating mga inumin ng ating mga alagang layers. Kung hindi naman electrolytes yung ibibigay natin, make sure na nabibigyan natin ng alternately ng vitamins yung ating mga alagang layers. Sapat na vitamins, sapat na supplements para sa kanilang kalusugan din. So, pang-apat, yung pag-harvest ng itlog sa inyong poultry house or poultry farm. So, yung pag-harvest ng itlog sa inyong poultry house dapat once a day lang. Huwag kayong mag-harvest ng twice a day, thrice a day, porket nakikita nyo na may maha-harvest pa. So, as much as possible, once a day lang para hindi ma-stress yung ating mga alagang layers. Ang 5 mga ka-vlog-vlog ay yung ating lighting program. So, makikita nyo naman na solar yung ginagamit natin dito, solar lights. So, minimum na lighting program natin dapat sa ating mga alagang layers ay dapat may pailaw tayo sa ating mga layers na 4 hours. Pinaka-minimum na yan. So, sa amin naman, naka-automatic naman tong solar lights namin. Kapag 6 PM, around 6 PM na, wala nang sinag ng araw, automatic na siyang nag-on. Then, nakaset siya good for 6 hours. So, namamatay naman to or na-off naman yung solar lights natin after 6 hours. So, again, minimum na yung 4 hours na lighting program natin. Pang-anim mga ka-vlog-vlog, yung tinatawag nating music. So, siguro, kung mapapansin nyo, kapag pumupunta kayo sa mga malalaking farm, may makikita kayo dyan mga radyo sa gilid. So, mas maganda na may available dyan na music or nabibigyan natin ng background music yung ating mga alagang layers kasi tendency kapag may mga bigla ang pumapasok or lalo na kapag maramihan, hindi sila na stress kasi yung pagkaka-stress yun yung tendency na pwedeng bumaba yung egg production. At the same time, in the long run, pwedeng mamatay yung ating mga alagang layers. Kaya mas maganda na mabigyan or magkaroon kayo ng radyo or sound sa inyong mga poultry houses. Sa amin dito, hindi na kami masyado naglalagay or hindi kami talaga naglalagay ng sounds or ng music kasi dito medyo maingay naman sa ireng dito sa taas kasi halos araw-araw dinadaanan dito sa taas na parte, dinadaanan ng transportation sa barangay. Kaya hindi naman sila masyadong na-stress in terms of sounds.
ikapito mga ka-vlog-vlog, dapat isa lang or dalawa yung pwedeng mag-alaga ng inyong mga alagang layers. So, huwag kayo basta-basta magpapapasok ng mga tao galing sa labas, especially kung galing sa malayo, kasi hindi natin alam kung may dalabang sakit or virus yung tao na papasok sa ating poultry house. So for the safety na lang, as much as possible, isa or dalawa para at least hindi may stress. At the same time, huwag tayong magpapapasok kung sino-sino yung dito sa ating poultry house or poultry project. Pangwalo mga ka-vlog-vlog, dapat bawal yung sobrang ingay. Pero gaya ng sabi ko kanina na pwede gumamit ng radyo, yung radyo ninyo huwag nyo masyadong lalakasan kasi yung sobrang ingay, nagkukos yan ng stress at tendency, yung ingay na yan, hindi yan nagdudulot ng maganda sa ating mga alagang layers at hindi sila makakapag-produce ng itlog. Kaya hindi kagandahan yung ingay sa ating mga alagang layers. Yung pang siyam mga ka-vlog-vlog, parang uulitin ko lang din. Bawal na bawal magpapasok ng maraming tao sa loob ng ating poultry house. Kasi nakaka-stress yan sa ating mga alagang layers. Again, yung stress yung kalaban natin dito mga ka-vlog-vlog in terms of safety guidelines. Yun yung iniiwasan natin, yung may stress yung ating mga alagang layers. Kasi hindi yan dulot ng maganda. At the same time, tendency niyan, hindi magbibigay ng magandang produksyon yung ating mga alagang layers. Yung last naman mga ka-vlog-vlog in terms of safety protocols or safety guidelines sa ating RTL or layers ay yung kapag may sinipon sa ating mga alagang layers, i-check nyo yan lagi. Kapag may sinipon dyan, automatic, i-separate nyo siya or tanggalin agad sa inyong poultry house. Then, bigyan ng medication, ng medicine, ng vitamins, etc. hanggang sa gumaling. Kasi, kapag yan, once na yung isa dyan nagkasakit tapos hindi mo agad binigyan ng aksyon, tendency niyan, makakahawa yan sa iba pang alagang RTL or layers. So, hindi po safe na paghaluin mo pa rin yung sinisipon tapos hindi sinisipon ng mga alagang RTL or layers. So yun lamang po mga ka-vlog-vlog. Maraming salamat. Sana may natutunan kayo at may apply nyo yung 10 na safety guidelines sa inyong mga poultry house or egg production business para at least maging successful yung inyong pagnenegosyo in terms of egg farming business. So, Merry Christmas and Happy New Year mga ka-vlog-vlog. Thank you so much. Maraming salamat sa walang sawang suporta sa ating YouTube channel. Maraming salamat. Hanggang sa muli mga ka-vlog-vlog.